A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Binaya. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nasa kanya-kanyang bahay po tayo, pero pagdating sa presensya ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay isa at tayo po ay laging sama-sama. Welcome po natin, hindi lang ang gawain, welcome din po natin ang Precious Holy Spirit na dumalaw sa kanya-kanyang tahanan at magbigay po ng kapahayagan. Tandaan po natin, only His Spirit gives life. Only His Word gives life. Babasahin po natin ang Mark 4:35-41. Itong buong context po ang pagkukuhanan natin ng salita ng ating Panginoon. Sa NIV po ay Jesus calms the storm. Basahin po natin. Verse 35, that day when evening came, He said to His disciples, Jesus was talking here, let us go over to the other side. This verse is very symbolic. God wants us to journey with Him. This is actually real life 101. Everyone has his own journey in life. Pagpatuloy po natin. Leaving the crowd behind, they took Him along just as He was in the boat. There were also other boats with Him. So please remember that this journey was undertaken at the Lord's command. Therefore, this made the storm harder to understand and the Lord's attitude inexplicable. Sumunod po sila sa ating Panginoong Hesus. And then verse 37 says, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. And then verse 38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke Him and said to Him, Teacher, don't you care if we drown? And then verse 39, He got up, rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. He said to His disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Verse 41, last verse. They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey Him. Ilalatag lang po natin ang kapahayagan ng ating Panginoon. Ang bagyo, ang storm na yon ay kumakatawan po sa mga bagyo sa buhay. Problems, trials, persecutions, even ang mga famines and disasters, ang lahat po ng kagulumihanan sa mundo. Yun po ang kinakatawan ng bagyo na yan. At tandaan po natin, storms have value. Kung tayo lang po ay mananatili sa kanyang presensya at ibubukas ang ating puso't kaisipan, madidinig po natin ang walang hanggang kapahayagan ng ating Panginoon. Actually, hindi lang values. Nagbibigay ito ng eternal value sa bawat isa po sa atin eh. And so, ang panalangin ko po, instead na tayo ay, kaya nga po ay magreklamo o maging negatibo, at matabunan ng lahat ng mga kaabalahan sa buhay, ang panalangin po natin ay buksan ng Diyos ang ating spiritual ears and allow us to listen to the Spirit of the living God at madinig po natin ang kanyang tinig at ang kanyang kapahayagan. Ang title po ng nais kong ibahagi sa bawat isa po sa atin ay Storm Reveals Great Realities of Life. Ulitin ko po, Storm Reveals Great Realities of Life. Ito po ay Mark 4:35-41. Kung may ballpen po kayo at papel, itry po ninyong isulat ang mga kapahayagan upang maya-maya ay pagbulay-bulayan din po natin. Hindi ko po siguro masasakop ang lahat ng dahilan. Maraming kapahayagan ang mga bagyo sa buhay. Storms reveal many realities of life. Pero at least magbigay po tayo ng 6 at pagbulay-bulayan po natin. Una po, storm reveals the reality of this fallen world. So that's number 1. Ang bagyo po sa buhay, physically and spiritually speaking, ay nagpapahayag that we all live in this fallen world. Verse 37, it says, a furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped.
Bear in mind, dalawang katotohanan. Una, storms are inevitable part of life. And second, life itself is really not perfect. Storms, problems are inevitable part of life. And life itself is not perfect po. Alala niyo ba yung isang mahusay na pastor na nagtanong sa kanyang congregation, mayamang congregation po ito, what is life's heaviest burden? At ang congregation ay nag-isip, matapos ang mga ilang mga sagot, ay sinabi ng pastor ang tunay na sagot sa kanyang katanungan, what is life's heaviest burden? And he said, well, life's heaviest burden is to have nothing to carry. To have nothing to carry. As if to say, you need to understand and you need to accept the truth that life is difficult, that problems are part of life. In the context nga po, furious squall came up. That's a very violent storm. And how violent? Waves broke over the boat and it was nearly swamped. So suffering is not unique in this world. Basahin ko po ang 1 Peter 4:12. Dear friends, so mga believers po ito, sangayon kay San Pedro, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you. Suffering is part of the world. Makinig po tayong mabuti, please, church. The fall of man also included the fall of the world when sin entered the world through Adam and Eve. Kaya nagkaroon po ng physical corruption, ng death o ng kamatayan. Yung theology po na yan ay napakaliwanag. Pag Romans 8:20-23 po ang ating babasahin, dahan-dahanin ko po ito. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope, verse 21, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Verse 22, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. 23, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Malinaw po dito, even Christians are not exempted from this. Christians groan with all the creations as we wait for the blessed hope, the redemption of the world, the consummation of things. Sa mga magulang, mga kapatid, please listen. Napakaliwanag po. We all live in this fallen world. Mula po na magkasala si Adan at si Eva, ay ang mundo po ay nagkasala at ang mundo ay hindi ho perpekto. Makakaranas ng mga mali, ng mga sigalot sa buhay. John 16:33, letter B, in this world you will have trouble. Si C.S. Lewis ay may naisulat po. Ito po very liberating. Ang ganda ng pagkakasulat po niya. Sabi niya, try to exclude the possibility of suffering which the order of nature and the existence of free wills involve. And you find that you have excluded life itself. Si Dr. Merrill Tenney naman po, isang manunulat din. The Christian life is not an idyllic state of being carried into the skies on flowery beds of ease. Christian life is an endurance contest which requires the exertion of one's strength and perseverance of determination. So napakahayag ang katotohanan. Ang mga disciples, the disciples suffered. Great martyrs suffered. Isa pa pong manunulat, si Vance Havner, ang nagsabi ng ganito. Isinulat po niya, at the Nicene Council, an important church meeting in the 4th century AD, of the 318 delegates attending, fewer than 12 had not lost an eye or lost a hand or did not limp on a leg lamed by torture for their Christian faith. So hayag ang katotohanan. Storm reveals the reality of this fallen world. Kung tayo po yung mga Kristiyano, huwag tayong matakot. Normal po eh. It is not punitive. Bahagi po iyan until tayo ay makarating sa perfection. Until marating po natin ang redemption of the world, the consummation of things, at mag-rapture na po. Pero bago ko po iwan ang number 1, isisingit ko po, theologically speaking, ang Diyos ng pag-ibig, while we all live in this fallen world, ang Diyos ng pag-ibig po ay Diyos din po ng judgment. Kapag sobra na po ang kasalanan ng mundo, nagbibigay din po siya ng judgment. Ang dalawang example na pwede nating ibigay, Acts 12:23. Nagbigay po siya ng judgment kay Herod po at hinayaan niyang kainin to ng mga uod. Dahil sinasamba na lang niya sarili niya, pinupuri niya ang sarili niya, hindi na po ang Diyos. Sa Exodus, nagbigay po ang Diyos ng 10 plagues para po kay Pharaoh and his cohorts
dahil sumobra na ang kasamaan ng mundo. Gusto ko pong maging napaka-sensitive naman sa mga naapektuhan ng COVID-19. Tayo naman pong lahat ay naapektuhan. Pero lalo na ang mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay o yung mga frontliners natin na nag-alay ng buhay at hanggang ngayon ay nag-aalay ng buhay at naghihirap, hindi po against them ang ating sinabi. Ito po ay paglalatag lang ng isang theological fact sa Biblia. Ang ibig ko lang sabihin, while we all live in this fallen world, baka ang mundo po nakalimutan na ang Diyos. Baka ang mundo po ay masyado ng material ang sinasamba, pinahihintulutan ng Diyos na magkaroon ng salot at ng paghihirap upang mabalik tayo sa katotohanan ng hindi natin kayang mabuhay nang wala ang Panginoon. Tayo manumbalik sa Kanya. So bigyan ko lang po ng diin. Andito tayo para ipanalangin, pagdasal, at paging bahagi po tayo ng bawat isa. May obligasyon tayo sa isa't isa mahalin ang isa't isa, ipahayag ang kapatawaran ng Panginoon at manatili po sa presensya ng ating Panginoong Jesus. But that's number 1. We all live in this fallen world. Number 2 po, storm reveals the reality of man's helpless condition. Verse 38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Yan po ay pangungusap. Nag-iiba lang po ang lengguwahe at ibang kaparaanan. Pangungusap ng mga taong lubos na nag-aalala at wala na hong magawa. Siguro po ginawa na ang lahat pero alam nilang kapos at kulang. Lord, kayo po ba ay nagmamahal? Handyan pa po ba kayo? Gising po ba kayo? O natutulog po kayo? Nasaan po ang inyong tulong? Diba? How helpless is man's condition? Look at their limited understanding. Teacher, don't you care if we drown? And this implies a feeling of resentment at Jesus' apparent indifference to their situation. Sila po ay expert seasoned fishermen. They were sea experts. Still, when a furious squall came up, the disciples did not know what to do. Isang illustration po ang aking nabasa. Si Muhammad Ali po ay sumakay ng aeroplano one time at ang sabi po ng isang flight stewardess ay, "Sir, please fasten your seatbelt, sir." Ang sabi ni Muhammad Ali, "Oh no, Superman doesn't need any seatbelt." Ang sagot po nung flight stewardess ay, "All right, sir, but Superman doesn't need any plane. So please, buckle your seatbelt." Yun po ang problema. Kapahayagan na talagang tayong lahat ay nangangailangan. Reality of our limited abilities. Trials reveal our own helplessness. They put us on our face before God. They make us realistic. Kapos kulang. Sa panahon nga ho natin, it took months for experts to identify COVID-19. Di ba? Pagkatapos, until now, they are still finding a cure. Hanggang ngayon po, naka-lockdown ang maraming mga lugar. Maging sa Pilipinas po. Nahayag ang katotohanan, napaka-helpless po natin. May sinabi po si Charles Swindoll, and I want you to listen carefully, makakatulong po ito while tayo po ay naka-lockdown. Life is a schoolroom. In it, we encounter pop quizzes and periodic examinations. You can't have a schoolroom without tests. At least, I've never seen one. The curriculum of Christ-likeness is much the same. Our Christian maturity is measured by our ability to withstand the tests that come our way without having them shake our foundation or throw us into an emotional or spiritual tailspin. The wonderful thing about God's schoolroom, however, is that we get to grade our papers. You see, He doesn't test us so He can learn how well we're doing. He tests us so we can discover how well we're doing. So we can put our benchmark on our level of maturity. Nakadalawa na po tayo. Storm reveals the reality of this fallen world, and storm reveals man's helpless condition. The reality of man's helpless condition. Yung pangatlo po, storm reveals the reality of God's immeasurable power. Pansinin po ninyo, halos kompleto na yung tatlo. Ang bagyo po reveals that we all live in this fallen world. Pangalawa, yung reality, ang reality po ay naging hayag. Yung ating helpless condition. Pero yung reality po, mas nahayag yung another reality. God's immeasurable power. Pansinin mo natin ang verse 39. He got up,
rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. Jesus did three great things. What a powerful God. Isipin ho ninyo mabuti, nasaan man tayo ho, damhin natin ang kapahayagan. Una, he got up, tumayo po siya. Then, he rebuked the wind. And then, he commanded the waves, "Quiet and be still." Gusto niyo po bang mangyari yan sa punto ng ating takot at pangamba? Ang Diyos ay tatayo. Tapos ang Diyos ay magsasalita. He will rebuke any sickness and disease o yung situation that we are in. And then, He will command the waves, "Quiet, be still." Tandaan ho ninyo, all miracles in the Bible started with a problem. Kaya sarap-sarap nga pong isa-isahin eh. Ang pag pinag-uusapan si David, kailangan mong banggitin si Goliath. Napansin niyo po yan? Pag pag-uusapan natin si Daniel, banggitin mo ang lion's den. Pag pag-uusapan natin si Moses, banggitin ang Red Sea. Pag pag-uusapan si Shadrach, Meshach at Abednego, banggitin po ang fiery furnace. Pag pag-uusapan si Saint Paul, banggitin ang Roman Empire. Pag pag-uusapan po si Jesus, banggitin ang cross and Calvary. Iyan po ay kapahayagan po na tayo po ay may isang Diyos na immeasurable in power. Hudson Taylor, gusto ko pong banggitin to. It doesn't matter how great the pressure is. What really matters is where the pressure lies, whether it comes between me and God or whether it presses me nearer to His heart. Napakaganda po. Romans 8:38 and 39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Punta po tayo sa number 4. Storm reveals the real enemy. In their context, fear, the real enemy. He said to His disciples, "Why are you so afraid? Why are you so afraid?" 1 Thessalonians 3:2-3, "We sent Timothy, who is our brother and God's fellow worker in spreading the gospel of Christ." Why? To strengthen you in your faith. Why? So that no one would be unsettled by these trials. You know quite well that we were destined for them. For what? For trials. Fear paralyzes. No, fear, like worry, is inside job. It kills you before it kills others. Dako, dapat magising po tayo sa katotohanang ang buhay po ay talagang maraming kalaban. Pero ang fear, ang tunay na kalaban po, ang takot po ay pumapatay higit kaysa dun sa kinatatakutan. Okay, sabi po ni Charles Spurgeon, this might help po. God gets His best soldiers out of the highlands of affliction. I do not know whether my experience is that of all God's people, but I am afraid that all the grace I have got at any of my comfortable and easy times and happy hours might almost be on a penny. But the good I have received from my sorrows and pains and griefs is altogether incalculable. Tandaan po natin, once you accept the truth that life is difficult, then life is difficult no longer. Huwag tayong patalo po sa takot at pangamba. At kapag ho ang ating puso ay pagka po nahayag na tayo ay ang tunay na kalaban, ang fear, ay tinalo na ho tayo. Ang ating puso, wala na hong gwardya. Ang nag-guard ng ating puso, kapayapaan. Pag nawala ang kapayapaan because of fear, ang magiging laman ng puso natin ay lack of faith. Iyon yung number 5. Storm reveals the condition of man's heart. Lack of faith. Ang previous chapters po ay, the previous chapters recount Jesus' healing of the sick. Chapters 1, 2, and 3. Puro po yan, account ng mga healing accounts ng Panginoong Hesus eh. Meaning the disciples have witnessed God's miraculous hand. But they seem to forget. Kaya in verse 40, Jesus said, "Do you still have no faith?" So therefore, God is revealing the condition of their hearts. Lack of faith. E gaano ho kapanganib ang walang pananampalataya? Hebrews 11:6, "It is impossible to please God without faith." Tapos po, Mark 11:24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Nahayag ang real enemy, fear. At pagka may fear na, ang kondisyon na ng puso, magkakaroon ng lack of faith. Therefore, ang fear ay kinakain ang pananampalataya hanggang sa ang kondisyon ng puso na natin ay wala ng pananampalataya.
Si Martin Luther po ay nagsabi ng ganito, "Affliction is a Christian's theologian. I never knew the meaning of God's word until I came into affliction. My temptations have been my masters in divinity. No man without trials and temptations can attain a true understanding of the Holy Scriptures." Iyan ang nagagawa ng pananampalataya. Pero nahayag ang mga disipulo ay nawalan ng pananampalataya. Yung pinakadulo po ay napakalundo ng ating pag-aaral. Storm reveals the reality of God's divine nature. Verse 41, "They were terrified and asked each other, 'Who is this? Even the wind and the waves obey him.'" Actually po, storm reveals something new about Jesus. Kasi pansinin ho ninyo, verse 36, "They took him," si Jesus po yan, "they took him along just as he was, as a teacher." That's why they said, "Teacher, don't you care if we drown?" So in the context po, they were saying, who is this? Who is this teacher? Who is this man? Who is this Jesus? That even the winds and the waves obey him. Doon po ay nahayag na hindi lang siya simpleng teacher or man. Even the winds and the waves obey him. Yun ho ay pagpapatunay na nung tumayo ang Panginoong Jesus at kinausap, even the wind and the waves obey him, ay nahayag na siya po ay, that reveals his deity. He is divine. He is God. Kaya ho, dapat nagkaroon ng message of repentance. Humingi dapat ng tawad ang mga disipulo sapagkat kapos ang kanilang pagkaunawa kung sino ang tao na inaakala nilang tao lang na kasama po nila. You see? Mga magulang, mga kapatid, no? Church, minsan pinapayagan ng Diyos at dumaan tayo sa masikip na bahagi ng buhay. Masikip, masakit, at challenging na bahagi ng buhay upang mahayag ang mas mataas na kapahayagan. Sino po siya sa bawat isa po sa atin? Siya ay Diyos. Praise the Lord. And so dadako po tayo sa conclusion at gusto ko pong isa-isahin ang yaman ng kapahayagan ng Diyos na nakuha po natin sa Mark 4:35-41. Again, yung title po ay Storm Reveals Great Realities of Life. At anim ang ating mga napag-usapan. Una po, storm reveals the reality of this fallen world, that we all live in this fallen world. Kaya hindi ho tayo dapat masyak at para bang naninibago. Talagang normal po na magkaroon ng laban sa buhay. Hanggat handito po tayo sa mundo, hintayin po natin ang consummation of things. Yun hong katapusan ng mundo na kung saan tayo ho ay magkakaroon na ng perfection. Yung completion po ng God's great act of redemption at tayo po ay sasama na sa Kanya and forever and ever ay magkakaroon ng eternal communion with God. Hintayin po natin yon. Pero sa ngayon po, we all live in this fallen world. Pangalawa po, storm reveals the reality of man's helpless condition. Ika nga po in times of suffering, man becomes more human and God becomes more God. Theologically speaking, nahahayag po kasi na ang tao ay mahina, kapos, kulang. Pero ang Diyos mas nagniningning po, no? Mas yumayaman ang realidad na ang Diyos po pala ang masasandigan, na ang Diyos lang ang walang katapusan, na ang Diyos ay eternal. Number 3, storm reveals the reality of God's immeasurable power. Yun po ang napakahalaga. Kaya pagka ikaw ay nasa pinakamalaking pangangailangan, you are in the best position to receive a miracle from God. Ulitin ko po yun, kung ikaw kapatid ay nasa malaking pangangailangan, nasa pinakamagandang lugar ka, nasa tamang lugar ka upang makakuha ng himala mula sa ating Panginoong Jesus. Storm reveals the real enemy, fear. And even up to now, iyan po ang real enemy, fear. Ang fear po ang pumapatay sa ating pananampalataya hanggang sa matabunan ang pananampalataya ng irrational fear. Kaya nga po dapat ay tabunan ng pananampalataya ang fear, ang takot at pangamba. That's the real enemy, fear. Kaya po ang mga phobias kailangang ma-recognize po natin, lumapit tayo sa Panginoon at siya ang maging sentro ng ating buhay upang ang fear ay matabunan at mawala sa ating buhay, mapalitan ng faith. Yung panglima po ay storm reveals the condition of man's heart, whether lack of faith or full of faith. You see, ang storms reveal the real you, kung tutuusin. Storms reveal the condition of your heart. Storms reveal
the real Christians, no? Ang storm nagre-reveal ng tunay na mananampalataya, ng tunay na sumasamba sa ating Panginoon. Di ba sabi nila, trouble doesn't make your spirit, rather trouble reveals it. Kaya hindi ho pwedeng sabihin, well, ako'y nagnakaw dahil nasa pangangailangan. Siguro yung pangangailangan ang naghayag ng iyong kahinaan, ng kasalanan ng pagnanakaw. Ang punto po, tama ito, storm reveals the condition of man's heart. Storm reveals the reality of God's divine nature. Yan ang pinakamahalaga. Yung realidad na sa bawat pagsubok, problema, it reveals the reality of our God. That God is loving, that God is powerful, that God is holy. Pinapayagan po, pinahihintulutan ng Panginoon na tayong lahat ay minsan ay nasa gitna ng malaking pangangailangan upang mas mahayag na siya ay Diyos na malapit sa atin, na hindi nang iiwan, na siya ay nagpapagaling, na siya po ay puno ng biyaya at ng awa, ng pagmamahal, kumakalinga, nagliligtas. Ito po ay yung mensahe ng pagpapagaling, mensahe ng pagyakap at pagmamahal ng ating Panginoon. Isa-isahin ko po, i-check nyo ang inyong notes kung tama. Storm reveals great realities of life. Storm reveals the reality of this fallen world, the reality of man's helpless condition, the reality of God's immeasurable power. It reveals the real enemy, yung fear, reveals the condition of man's heart. Storms reveal the reality of God's divine nature. Sa dulo po, we have a loving God. Iwan ko po ang sinabi ng isang manunulat ni Chuck Swindoll. Ang sabi niya, we must remember that we are never closer to Him, never more a recipient of His strength than when trials come upon us. Sa punto po ng COVID-19 at ng anumang bagyo sa buhay, tanggapin mo ang message of God's love. I-cherish ng Panginoon ang pangyayari na sa punto na nahintakutan ang mga disciples sa gitna ng malakas na bagyo, ay nagkaroon siya ng chance para ipakita ang kanyang pagyakap at pagmamahal. Sa punto na tayo ay nahihintakutan at tayo ay hindi natin alam ang ating gagawin, luhod tayo at i-release natin ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. At handyan po siya. Tandaan natin, please church, handyan ng Panginoon, hindi siya magpapabaya. Damhin natin ang message of God's eternal love. His love, His faithfulness, His greatness, His mercy, His grace ay laging handyan po. Hanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na tumayo, nasa ang lugar ka man sa inyong bahay, tumayo tayong lahat. Ito ang panahon na panghawakan natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Tumayo ka kapatid, hawakan mo ang iyong Biblia, nasa ang kamang lugar. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Hesus, maraming salamat po na bigyan niyo kami ng pagkakataon na magkasama-sama, maging sa punto na ang kaparaanan ay ganito lamang po, hindi man kami magkakasama physically, pero spiritually, nakikita po ninyo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Hiwa-hiwalay na bahay, pero kami po ay pinag-isa nyo sa inyong dakilang presensya. Panginoong Jesus, please, release your love. I-release po ninyo ang inyong walang katapusang pagmamahal at pangunawa sa bawat isa po sa amin, at hayaan po ninyo na mula sa inyong presensya ay dumaloy ang kapangyarihan ng pagpapagaling. Nakikita po ninyo ang mga natatakot, nakikita po ninyo ang may sakit at karamdaman. Hayag po sa inyo ang takot at pangamba. Hayag po sa inyo ang pangangailangan ng aming minamahal na bansa. Kayo lamang po ang aming kayo lamang po ang aming pag-asa. Kayo lamang po ang Diyos na maaring tumulong sa aming pangangailangan. Panginoong Hesus, lukuban po ninyo ng inyong mapupulang dugo ang aming minamahal na bansa, at payagan po ninyo na ang aming mga kapwa Pilipino ay magising sa katotohanan. Kayo po, Panginoong Hesus, ang aming pag-asa. Naninikluhod po kami at nagpapakumbaba. Ipahiram po ninyo ang inyong awa at biyaya, at payagan po ninyo na tanggapin namin ang kagalingan, ang kapayapaan, ang kalakasan, ang kaligtasan sa inyong dakilang pangalan. Right now, Lord Jesus, ipatong po ninyo ang inyong kanang mapaghimalang kamay, maging sa mga sumusubaybay sa programang ito, Panginoon. Touch them in the name of Jesus. Minister to them, Lord God. Ito ang pinakamasarap na pagkakataon na maramdaman namin ang inyong encouragement and inspiration sa bawat isa po sa amin. Malapit po kayong Diyos sa mga nasasaktan. At Lord, special prayer po sa mga frontliners.
sa lahat po ng tumutulong na nasa medical staff, na nasa mga doctors and nurses, iba't ibang lugar po, Panginoon, media, lahat po nasa lansangan, tumutulong, nagbibigay ng pagkain, lahat po ng nakikibahagi, Panginoong Jesus, upang malagpasan ang COVID-19. Please, Lord, be upon them. Touch them in the name of Jesus. Protect them by the power of your name. At payagan po ninyo na ang bawat isa sa amin ay maging ligtas sa inyong dakilang presensya. Lord, ang mga naapektuhan, ang mga nawala ng mahal sa buhay, ang inyong embrace, ang inyong comfort, ang inyong biyaya, Panginoon, ay lagi niyong iparanas po sa kanila. At ang JIL Church ay nakikibahagi sa kadakilaan ng mga taong ito, Panginoon. At Lord, ang huling panalangin, hayaan po ninyo na ang bawat mananampalataya, ang bawat isang Pilipino, ang bawat isang nakakapakinig ng katotohanan, kayo ay Diyos, kayo ang Diyos. Ang bawat isa po sa amin ay matutong magtago sa ilalim ng inyong presensya, Panginoon. Please, Lord, hayaan niyo po na maramdaman namin ang hiwaga sa punto ng aming laban sa COVID-19 ay ang reality na kayo ang Diyos na kailanman ay hindi nang iiwan. Salamat po. At ito po ay umpisa pa lang ng mas maraming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po. Habang idinideklara ko po ang walang hanggang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Ito po ang aming taus-pusong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. And everybody say Amen and Amen and Amen. God bless you po. God bless you. Kita-kita po tayong muli. Amen and Amen. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.